Matapos ang hiwalayan ni Catherine Bernardo at ni Daniel Padilla, marami ngayong mga netizen ang tila kina-question ang effectivity ng pagkakaroon ng love team. Ayon kasi sa mga expert, usually kumikita ang love team at malaking pera daw talaga ang involved dito. Kaya naman sa sinulat ni Dindo Balares, isa sa showbiz columnist, ay muli niyang sinabi kung bakit daw hindi agad-agad nabibitawan at kung bakit binubuo ang love team at minsan daw ay nananatiling kasama ang love team kahit matagal nang hiwalay ito dahil ang nangyayari nga nagkakatuluyan ang dalawa. Kaya naman narito ang kanyang simpleng paliwanag kung bakit ganito ang nagiging ending ng mga artistang may ka-love team. I'll make it short. May kailangang baguhin ng big production outfits sa handling ng love teams para hindi na maulit sa ibang artista ang nangyari kina Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Pati na kay OG Diaz na kung ano-ano nang mababahong salita ang natanggap, gayong nagbalita lamang ng totoo. Multi-million franchise ang Katniel. Translation, kumikita ng hundreds of millions ang kanilang bawat pelikula. Halimbawa, ang highest grossing nilang The House of Us tumabo ng 805 million sa takilya noong 2018. Dahil goldmine kahit matagal ng break, di nila mailabas sa publiko ang totoong estado ng relasyon nila. Masisira ang franchise kapag nasira ang ilusyon sa kanila ng fans, baka di na humakot ng daang-daang milyon kapag gumawa sila ng bagong pelikula. Kailangan baguhin ang ganitong toxic love team culture dahil nagiging ugat din ng toxic fan mentality. Kailangang matuto ng authenticity ang production outfits. Kung truthful at honest sa movie-going public ang kumpanya, di kailangan magsinungaling o magtago ng totoong relasyon ang mga artista. Maraming kontrobersya, espekulasyon, unfair judgments sa mga artista kung may kinokontrol na katotohanan. 21st century na tayo, hindi dark ages. Sa puntong ito ay tila maraming netizen ang naniwala at talaga naman sumang-ayon sa pahayag na ito ni Mr. Dindo Balares. Ayon sa isang netizen, not a fan of DJ pero mukhang unfair sa kanya ang nangyayari if true na matagal na silang break. Kawawang mga Pinoy fans huling-huli na sa kabihasnan. Pinagkukwartahan ng mga network and producers by producing walang kakwenta-kwentang palabas na puro katangahan at di makatotohanan sagad sa drama. Money once again stands as the unrivaled source of all evil. Agree ako dito sa sinabi about protecting the LT franchise at the expense of the artist's true feelings kasi matagal nang may cracks pero pilit pinapatch up for the sake of saving the franchise and protecting the illusion of forever. Ngayon, tuloy mukhang mag-implode na yung isang half ng LT at hindi niya kayang linisin yung kalat tapos ang masakla pa, naghahanap ng third party na madilim sa sigalot para merong panibagong punching bag yung mga galit na fans, kawawa din yung mga nadadamay na tao. Sa puntong ito ay maraming netizen na nagsabing it's about time na baguhin na ang ganitong sitwasyon dahil minsan hindi naman daw kailangan sa pelikula na magkaroon talaga ng tunay na relasyon kung ito nga ay love team. Sabi pang ng isa, agree about time the heck na isurpress ang tunay na nararamdaman ng mga taong involved. Sad part, pag may minahal na bago at sikreto na babash ng mga fans kasi nga di alam totoong kwento. Parang products to consumers lang, false ads ang dating ng showbiz love team kahit wala na at wala naman. Take the case din ng Aldab. Sa puntong ito ay maraming netizen ngayon ang tila nagiging maingat na rin lalo na sa paghanga sa mga love team. Warning na rin ito sa mga big production outfits na huwag agad-agad gumagawa ng love team at paaasahin nga ang mga Filipino dahil nakakaawa din ang mga artistang involved dito tulad na rin na nangyari kay Liza Soberano. Well, ano po masasabi nyo sa story na ito?